Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, kapapasok lang Kongreso at Palasyo nagulat, huling alas Duterte pinakita na, Iglesia binasag katahimikan. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin mula po rito kay Banat Kapanig TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At ito nga mga karibin natin, nasa thumbnail po natin, mga kampon tinapos na, war on drugs ni former PRRD legit, pinakinabangan. Yan mga kabayan. At ito pa, pag-uusapan din po natin itong bagong talaga bagong talagang DILG Secretary na si Remulla, nagpakitang gilas. Nako, yan, pag-usapan natin yan at bigyan ng komento. At eto pa mga kabayan, nako, pati mga mainstream media, mainstream media mga kabayan, binigyan ng ayuda. Talaga naman, oo. Ganito po talaga magpasalamat, no? Ang administrasyong ito, grabe sa dami-dami ng bibigyan ng ayuda, ito pa talagang mainstream media. Well, anyway, pag-usapan po natin yan mamaya. At ito mga kabayan, pabor ka ba sa naging war on drugs ng Duterte administration? Yan mga kabayan, tanong po yan. Sasagutin natin yan mamaya, okay? At ito, Senator Bongo at Congressman Gomez, nagpatotoo na legit, ang war on drugs ni Pangulong Duterte. At sino nga bang nakinabang dito? Mamaya mga kabayan, atin pong alamin, okay? At ito na nga, pag-usapan na po natin itong si bagong talagang DILG Secretary, si John Vic Remulla. Ito po ang kanyang pahayag mga kabayan. Bigyan po natin ng konting komento ito. Tutok sa kampanya kontra illegal na droga, moral at professionalism ng mga pulis, si DILG Secretary John Vic Remulla. Hindi rin na niya magiging bahagi ng pagbuwag sa illegal na droga ng PNP ang extrajudicial killings. So mga kababayan, takot itong siya, takot si Remulla, no? Ayaw masangkot dyan sa mga extrajudicial killing di umano. Ibig sabihin ito mga kababayan, there is no war on drugs sa pamumuno po ng bagong DILG Secretary. Sabihin, mapayapa po ito. Ang mangyayari dito ay sa checkpoint, no? Susuko na lang yung mga drug lords. Nako. Kung hindi mangyayari yan, sa pamumuno po siguro ni bagong DILG Secretary Abalos, instead po na tugisin ang mga drug lords, ay maybe hindi lang maybe kasi nangyayari na no? Maybe or nangyayari na nga na instead na tugisin ay gawing star witness dito sa Quadcom na ito, di ba? Ganun po talagang nangyayari ngayon Kumbinsido din si Remulla sa magandang accomplishment ng pabansang pulisya. Ano daw? Accomplishment mga kababayan anong accomplishment? Wala naman kayong nahuling drug lord. Ang nahuli nyo lang, ang nasakotin nyo lang yung mga droga lang mga kababayan, tuni-tunilada. Pero drug lord, wala po kayong di ba? Wala po kayong nahuli. DILG Secretary Remulla, John Vic Remulla. Sa bagay mga kababayan, ikauupo pa lang Baka magpakitang gilas ito, masyak tayo, di ba? Magsisuko na itong mga drug lords na ito. Nako. Sa pagsawata sa demand ng illegal na droga, ito'y bahagi umano ng malalaking halaga ng shabu na nakumpiska sa mga operasyon sa loob ng 2 taon. Excuse me hindi po yun operasyon mga kababayan, hindi po yun operasyon ng dinala mismo doon sa sa checkpoint, di ba? Nako, hindi po yun operasyon. Talagang nagkataon lang or sinadya
Oh, di ba? Yung pagkakahuli doon, mga kababayan. So, yan, ano po ang inyong komento dito kaya bagong talagang DILG Secretary Remulla, mga kababayan. At ito na nga, no? Ito yung sinasabi kong ayuda, mga kababayan, mula po ito sa Manila Bulletin, no? 15,000 film, nako, TV, radio, industry workers get ayuda in bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Nako, mga kababayan, no? Ganito sila magpasalamat, no, sa mga mainstream media. Yung mga worker ng mainstream media, mga kababayan, from film, 15,000, ha? Napakarami yan, 15,000 individuals from film, TV, radio, industry workers makakakuha po ng ayuda. Hindi ko lang alam kung magkano, ha? Dito po sa bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Nako, ano masasabi niyo dyan? Isa ba itong form ng pagpapasalamat sa mainstream media para manahimik ang mga ito? Nako, manahimik talaga. Ano sa palagay niyo po, mga kababayan? Nako, naglulukuhan na. Ito na. Pabor ka ba sa drug war ng Duterte administration? So yan, mga kababayan, tinatanong po, ano, ito. Pabor ka ba sa drug war ng Duterte administration? O yan, mga kababayan, ikaw, nanonood niyo yun, pabor ka ba? Anong naging pakinabang mo doon sa drug war ng Duterte administration? Ikaw ba ay nakinabang? Nako, sagutin niyo na po. At eto na nga, Senator Bongo, mga kababayan, eto, in-expose ang mga balingbing. Nako, sa panahon po ni dating Pangulong Duterte na kung saan may standing ovation pa. At kung makapag-speech sila, like for example ni Congressman Ace Barbers, no? May pa-speech pa na sana ma-extend ang ating Pangulo. Sinusuportahan ko. Ngayon, siya rin ang nangunguna. Siya rin po ang nangunguna dito sa pag-iimbestiga. Nasaan na kaya yung dating Barbers, mga kabayan, na nakilala natin? Well, anyway, mga kabayan, eto, Senator Bongo. Lahat ng SONA 2016 up to 2021, 6 na SONA. Tuwing binabanggit ni dating Pangulong Duterte ang war on drugs, nagpapalakpakan po ang lahat. Standing ovation po ang Kongreso at ang Senado. Dahil ramdam nila na may pagbabago po at tinupad ni dating Pangulong Duterte ang kanyang pinangako noon. So yan, mga kabayan, pinangako po yan ni dating Pangulong Duterte. Kaya hindi na po nagtataka yung sambayanan, no, yung taong bayan. Hindi po nagtataka na magkaroon ng madugong war on drugs. Kasi pinangako yun eh. Pinangako ni dating Pangulong Duterte yung madugong war on drugs. No? Ang problema nga dito sa administrasyong ito, mga kabayan, di ba? Isa lang po ang tumatak sa utak ng taong bayan, ng Pilipino. Yung gawing or pababain sa 20 pesos ang kilo ng bigas. Pero nasaan na? Hinahanap hanggang ngayon. 3 years na ba? Magti 3 years na, mga kabayan. Pero wala tayong nakikitang pagbabago. Unlike, doon po sa pinangako na war on drugs ni Pangulong Duterte, within 6 months, may nakita tayong pagbabago. Doon po sa pangakong gawing 20 pesos ang kilo ng bigas, wala naman tayong nakitang pagbabago. Ay, meron pala. Pagbabago ng presyo ng bigas, pero pataas, hindi po pababa. Nako po. Standing ovation. Tapos bakit ngayon sinisisi siya? Bakit ngayon mag-isa na lang siya? Hindi ba kayo nakinabang? Hindi ba nakinabang ang mga kababayan nating Pilipino? Yung mga anak natin na hindi nasasaktan? Di ba importante sa atin ang buhay ng ating mga anak, ng ating mga pamilya? Nakinabang kayo Nakinabang po ang Pilipino. Tinaya niya po ang kanyang buhay dito. Totoo po yan, mga kabayan. Nakinabang naman talaga ang Pilipino eh. Diba? Doon sa ginawang war on drugs ni dating Pangulong Duterte, no? Ang ipinagtataka lang natin, no, itong mga miyembro ng Tuwadcom Committee, sila po itong nag-i-insist, no? Sila po yung nag-i-insist na parang
napakasama ng ginawa ni dating Pangulong Duterte. Wherein, no? Yung taong bayan na kinabang po doon. Maybe, yung mga pamilya nitong tuwadkom na ito, no? Itong mga tuwadkom na ito, yung pamilya nila, hindi po naramdaman, no? Yung pagbabago sa Pilipinas. Kasi, siguro ko mga kabayan, hindi naman ito hindi naman ito nagtatrabaho sa gabi at umuwi ng gabi, di ba? Wala, hindi nila ramdam yun kasi nakakotse sila, di ba? Pa-aircon. Kapag uwi sa bahay, wala nang gagawin. Unlike yung tayong mga normal na Pilipino, normal citizen, di ba? Kung ikaw ay nagtatrabaho sa gabi, uuwi ka ng gabi. Kung walang sasakyan, maglalakad ka talaga. Di ba? O magko-commute ka kung wala kang sasakyan. Kaya mararamdaman mo talaga ang pagbabago nung panahon na yon. Pero ngayon, sabi nila, ewan ko lang bumabalik na naman yung dating kapanahunan ni Pinoy, di ba? Ay, hindi ko alam, mga kababayan. Kayo na lang po ang bahala kasi parang ganun na nga. Ganun na talaga ang nangyayari. Tapos ngayon, mag-isa na lang siya, puro sisi pang inabot. Sa tanong mo kanina, sabi niya, may inutos ba siya? Sa akin, hindi po siya nag-utos sa akin ng illegal. At kung sakali mang meron siyang iutos sa akin na illegal, hindi ko po susundin. Hindi rin po ako papayag na utusan ako ng illegal. At hindi rin po ako papayag na may mga reward system. Gawin nyo lang po ang trabaho, mandato po ng pulis na labanan po ang kriminalidad at illegal na droga. Gawin nyo po ang trabaho ninyo. Kaya nga po kami full support sa inyo. So mga kababayan, ibig sabihin ba ni Senator Bongo na nung panahon ni dating Pangulong Duterte nagtatrabaho talaga ang mga kapulisan? No? At sa panahon ngayon ni PBBM ay hindi nagtatrabaho ang kapulisan? Ganon ba yon mga kababayan? Tamad ba ngayon? Ang ating armed forces, ang ating PNP ay mga tamad ngayon sa panahon ni PBBM? Ano sa palagay niyo mga kababayan? Para kasing ganun ang pinupunto dito ni Senator Bongo. Ito, pakinggan pa rin po natin itong si Congressman Richard Gomez. No? Ito, pakinggan po natin. Kaunti lang naman ito. I was a mayor when the drug war was implemented, Mr. Chair. And let me tell you, na sa lahat ng implementation sila against the fight with the fight against drugs, hindi ka pwedeng lumapit sa drug pusher o sa drug lord at sabihin mo, pwede ho ba tumigil na ho kayo? Kasi lahat ito, all of these people. Ito mga kababayan, nagtataka lang ako dito kay Congressman Acop. Si Congressman Acop, pulis din po yan eh. Galing po yan sa PNP. Diba? Si Congressman Acop. Dapat siya ang nagsasabi nitong sinasabi ni Congressman Richard Gomez. Parang nabaliktad na tuloy. Itong artistang ito, no? Na kung saan sana walang alam sa ganitong operation ng mga pulis, but naging mayor nga siya kaya may alam siya mga kabayan, no? But ang gusto ko lang i-point out, mas naiintindihan ni Congressman Acop yung sitwasyon ng mga pulis, no, at sa mga drug lords. Kaya tama nga naman si Congressman Richard Gomez. Hindi mo pwedeng bibihin itong mga drug lords na ito, sabihin mong sumuko na kayo. Aba, makikipag-gurguran yan mga kababayan. All of these personalities, they have firearms. Hindi mo pwedeng sabihin sa tumigil ka na. Ay babarili ka agad ng mga yan. So during the implementation na nanguhuli sila at hinaharang nila to, nakakaputukan talaga, and that is really true. Sad na may namamatay. Sad pati yung polis na sasama. Pero inuutusan yung polis eh. Trabaho nila, Mr. Chair, pag sinabi ng higher up sila, gawin nyo ito. So yan mga kababayan, no, kung ikaw ay pulis, no, dapat handa kang maggurugor in line of your duty. No, hindi pwedeng it is part of your job, di ba mga kababayan, na maggurugor in the line of duty kung kinakailangan. Pero kailangan din iwasan yan mga kababayan. Yeah?
Pero yan talaga ang purpose eh. Pag inutos sa inyo, dapat gawin ninyo. Kasi dyan po kayo binabayaran. Ha? Ang sundin ang utos ng nakatataas sa inyo. So kung ang utos sa inyo ay hulihin, no? Aba, in any ways, dapat mahuli ninyo yan. Pero ngayon ba, anong utos sa inyo? Yung tanong ko lang ha, pabanjing-banjing kasi yung iba. Kasi hindi po hindi ganun ka strong yung order, no? Kasi wag nga dumalak, no, ang dugo. Walang magugurgur. Sabi nga kanina ni DILG Secretary Remulla na hindi niya, no, ito-tolerate yung EJK. Ibig sabihin, mapayapa po ito mga kababayan. Ha? Makukuha po ito nila sa santong dasalan. Yung mga drug lords, santong dasalan, hindi po santong paspasan ito. Unlike kay dating Pangulong Duterte, santong dasalan at santong paspasan. Ngayon, wala. Ano sa palagay niyo mga kababayan? Tama naman talagang sinasabi po nito ni Congressman Richard Gomez. Yan mga kababayan, eto na. Sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan na panoorin at bigyan ng comment ang video ito. Eto na po. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Good news, ito ang pinakaantay ng taong bayan. Matapos ang courtesy call kay Vice President Sara Duterte kamakailan lamang sa Iglesia ni Cristo, ay tila naman sampal ng katotohanan ng ilang buhayang mambabatas at ang kasalukuyang gobyerno ngayon, nang nilabas mismo ang report na nagkaroon din ng pagkikita ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ang Executive Minister mismo ng Iglesia ni Cristo, na ayon pa sa marami sa ating mga kababayan, tila kabahan nga raw ang administrasyon ngayon dahil marami pa raw ang lalabas na pasabo o sorpresa ng mga Duterte na tiyak na ikagugulat ng mga ilang mambabatas at mga loyalistang tila bulag umano sa katotohanan. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong video na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, kamakailan nga lamang nag-viral sa mundo ng social media ang naging courtesy call ni Vice President Sara Duterte sa Iglesia ni Cristo, at ngayon binalita mismo ng Net25 ang muling pagbisita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa tagapamahalaang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na si Eduardo Manalo. Ayon pa sa balita, dumating sa Iglesia ni Cristo Central Office ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kung saan malugod nila itong tinanggap bilang paggalang sa dating Pangulo ng Pilipinas. Sa kabuuan ng kanyang termino bilang Pangulo, ang INC ay naging mabisang katulong ng pamalaan sa mabubuting adhikain nito na matulungan ng ating mga kababayan lalo na sa panahon ng krisis at mga kalamidad. At kung ating matatandaan din na bago natapos ang kanyang termino bilang Pangulo noong June 30, 2022 ay muli siyang bumisita sa Executive Minister ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na si Eduardo Manalo. At sa muling pagbisita ngayon ng Pangulo sa Iglesia ni Cristo ay patuloy nitong kinikilalang malaking kontribusyon ng INC hanggang sa kasalukuyang administrasyon ngayon. Kasama din itong bumisita si Senator Bongo, kung saan umuri rin ang malaking ambag ng INC sa panahon ng pandemya. Ayon pa sa kanya, and I quote, dating Pangulong Duterte at Senador Bongo binisita ang leader ng Iglesia ni Cristo na si Eduardo Manalo. Nitong October 10, bumisita si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kasama si Senador Bongo sa Central Office ng Iglesia ni Cristo, INC, upang makipagkita kay INC Executive Minister Eduardo Manalo. Kasama rin sa mga larawan ang anak ni Ka Eduardo na si Ka Angelo Iranio Manalo. Sa kanilang pag-uusap, binigyan diin ni Tatay Digong at Senator Kuya Bongo ang matibay na ugnayan ng Iglesia ni Cristo at ng sambayan ng Pilipino, lalo na ang dedikasyon ng simbahan sa paglilingkod sa kapwa. Kapuri-puri ang malaking ambag ng INC sa panahon ng pandemya. Maging sa pananalasa ng kalamidad tulad ng bagyo ay walang sawang nagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. Bukod dito, binati rin ni Senator Bongo ang INC leader na nalalapit na kaarawan nito. Bukod dito, binati rin ni
Senador Bongo ang INC leader sa nalalapit na kaarawan nito sa darating na October 31. Anya, naway humaba pa ang buhay ni Ka Eduardo upang makapaglingkod sa Diyos at sa kanyang kapwa Pilipino. Samantala patuloy naman si Senador Bongo sa kanyang layunin na magsilbi at makipagtulungan sa iba't ibang sektor ng lipunan para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Hashtag Senator Bongo, hashtag Mr. Malasakit, hashtag bisyo ang magserbisyo, hashtag Bongo. End quote. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot sa So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion dito sa video ito? I-comment lang po sa baba para at least alam po nating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.